Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mayroon pa pang guro sa inyo rito? Hindi pa po dumating. Pero meron pa. Opo. Meron pang darating. Opo. Ilang taon na ako kaya yun? May 70 plus to 80 po. Okay. So, sinong pinakabata sa inyo? Si Sister Joy. Saka si Dr. Evie, ma'am. Yung mga Ayan. ilang taon na mga pinakabata? 65 po. 65. 65. Okay. So, bahagi ho, ano? Alam nyo, tamang-tama ho kasi sabi nga ho natin, ano? Ang pagkakataon na, inyong reunion, ano? Ewan ko lang kung every year nagre-reunion kayo, ano? Every year ba? Hindi, no? So, sana po ma-treasure ninyo, no? Yung pagkakataon na ito, no? Na naalala ko tuloy, no? Kung minsan mayroong ibang ayaw sumama, ano? Sabi nun, yung isa kong tatrabaho sa parokya, yun si Conrad, ano? Ay hindi sumasama daw sa ganito. Bakit? Kasi tinatanong, anong ginagawa mo ngayon? Ano? So, siyempre, no? Naiya, ano? Kung ano yung ginagawa, yung iba kasi, ay, ibig sabihin, malaki yung bahagi, siya ay hindi, no? Pero sana po, ano, makita natin na lahat ng yan ay may lugar, no? Sa harapan ng Punay Kapal. At sana rin po, ano, ay ang pagkakataon na ito ay talaga sanang ma-invite, no? At maging pagkakataon na maramdaman, ano, ng bawat isa, ano, na napakahalaga, ano, kasi bahagi yun, ano, inyo ay ngayon ay 50 years, ano, mga golden years, ano. Pero kahit na ho yan ay hindi ho 50, ano, kahit na yan ay 49 o 51, ano, at least, ano, kasi minsan lang kayo magkasama-sama, no? Sana rin po ay higit na mapalago tayo, no, ng pagtitipon, no? Kaya rin si Jesus, no, ay inanyayahan ni Levi, kasi tinawag ni Levi, no? Tinawag ni Jesus si Levi. So later on, si Levi ay magiging, sino si Levi? San Mateo, no? So inanyayahan siya, no, na sa isang handaan din, no? So bahagi at naging paraan para din lumago. Hindi lang siguro si Levi kundi yung mga naroon, ano? Kasi bakit? Ano, kasi si Jesus ay sinabihan na bakit ka nakikisalamuha sa mga makasalanan, ano? So kailan naman natin si Levi ay tax collector, no? Itinuturing na publicly known sinner, no? Yung sabihin, hindi lang sinner, no? Publicly known, ano? Hindi lang yung akala, no? Hindi, no? Kasi bakit? Kasi siya ay tax collector, no? So, automatic yun sa kalinangan ng mga Hudyo, no? Kasalanan yun, no? Kasalanan yun, no? Bilang Hudyo at bilang Israelita, no? Kasi itinuturing na makapili, no? Ay collaborators ng mga mananakop, ano? Pero anyway, makita natin na si Jesus ay nakisama sa mga makasalanan, ano? So bahagi yun, no? Kung minsan makita natin na nais na ibigay ni Jesus, kasi sabi nga niya, ano, alam natin, ano, bawat pagkilos may content. Ano ba yung laman? Pero mayroon pang dalawang nais na bigyan ni Jesus. Ano yun? Yung intention. Ano? Ang intention. Ano yung intention? Naparito ako para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. No? So, ano yung proseso? Ano? Pamamaraan. Kumisan yan ang medyo controversial, no? Yung pamamaraan. Ang pamamaraan na ginamit na Jesus ay siya ay nakisamang kumain sa mga itinuturing na mga makasalanan, ano?
So bahagi ho, no? Kaya pagkakataon na makita ho natin, ano, na ito rin, no, ito rin yung mga pagkilos at dapat din natin na maipamanig na, well, sa mga may edad katulad natin, ano, para doon sa mga bagong henerasyon, kuminsan ang kalimitan, ano, ay nagkakaroon ng problema ay pamamaraan, ano, no, sabihin naman intention ko ganito, no, pero kinakailangan maging maayos din yung pamamaraan, ano, kahit na yung simbahan, ano, makita natin, sino nakaabot sa inyo na nakatalikod pa yung pari sa misa? May nakaabot pa ba sa inyo? Wala na, ano? Wala, hindi na natin alam, no? Bagaman yan po ay inaprubahan noong 1965, no? Yung Second Vatican Council, 63 to 65. Pero yung implementation ng kunutusin at around yung mga late 70s and early 80s, no? Yung implementation niyan, no? Kasi gumawa pa ng dokumento no? Para yung ginagamit natin ngayong misa, no? Ay ayun ang magamit ngayon, no? From Latin to vernacular, no? At nung una, kung may yung makikita, kahit na sa mga picture, may makikita kayong altaran ng mga chapel, makita nyo, may butas. Yung altar table, may butas. Bakit may butas yon, ano? Kasi, makikita nyo rin, sa mga lumang picture, may mga sakristan, may daladalang bato, no? Saan galing yung bato? Yung bato na galing sa parokya, no? Para yung pinagmimisahan, no, ay makompleto, ilalagay yung bato na yun galing doon sa parokya, sa parish church, no? Eh ngayon, hindi na natin ginagawa yun. Pero sana ma-appreciate natin, ano? Ma-appreciate natin na yung pagmimisa pala natin dito, no, outside of the church, yung mismong parish church, ano? Ay isang biyaya, ano? Pero kapag hindi natin naiintindihan yung luma, hindi natin ma-appreciate yun, ano? Ma-appreciate na kasi convenient sa atin, no? Convenient sa atin. Pero kaya napakahalaga ho yung inyong karanasan, ano? Hindi ho para masabi ng mga kabataan na nagpapaawa effect kayo. Hindi, no? Yun ay kinakailangan nating ikwento na bagamat magkakaiba tayo ng pamamaraan, dapat lalo nilang ma-appreciate yung mga kabataan ngayon na ay napakaraming pribilehiyo natin ngayon, ano? Na nung una ay hindi kaya, ano? Hindi kaya ng tutuusin, ano? Kaya kinakailangan natin din ikwento, ano? Pero sana, sabi ko nga, yung pamamaraan hindi para kaawaan tayo, no? Ikikwento natin para rin malalo nilang ma-appreciate ngayon, no, yung pagkilos kung bakit yung kanilang paggawa ngayon nito ay lalong dapat na maging kabuluhan para yung intention nila, yung content nila, tama naman, ano? Pero may aring iba yung pamamaraan, pero sana makita nila na napakalaki na pala ng development ng pamamaraan. Sana lalo nilang mapahalagahan yung mga pagkilos na naging bahagi ng proseso na ito, no? Naging bahagi ng proseso. Kasi kapag hindi natin pinaalala sa kanila yung proseso, no? Kumisan yung proseso kasi, yun ang pamamaraan ng tawag natin proseso, no? Yung iba kasi ayaw ng proseso, kaya ngayon uso na lang yung instant no? Hindi mo alam kung bakit yun ay naging kape, ano? So, hindi mo na naintindihan ginigiling pala yan. Ano, mabuti na ngayon, marami na ngayong nag-ano ng mga kape, no? Kaya lang, hindi pa nila maintindihan yan kapag hindi nila alam. Kaya, napakahalaga ho, no? Na makita ho natin, na maunawaan natin yung pamamaraan. Katulad din po ng ipinahayag sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Ano yung pinahayag sa Ebanghelyo natin sa araw na ito? Ano? Yung makasama yung kasama ni Jesus yung mga makasalanan. Maintindihan natin na kung tutusin, medyo may valid din yung concern ng mga Pariseo at mga Eskriba. No? Bakit? Kasi yung kanilang pagkaunawa, no? Kung minsan mayroong epekto, pero hindi gano'ng kalaki. No? Ano yung epekto? Yung may association, kapag ang kasama mo ay palaging lasinggero, no? Mostly, hindi naman lahat,
hindi naman lahat. Malaki yung tendency, no? Yung tinatawag natin may yung tendency na alin, maging kasinggero ka rin. Yun ang concern nila, no? Baka mamaya, ikaw ang mahawa niyan, ano? Hindi ikaw ang makahawa, no? Yun yung concern. Tama naman, valid naman yun, ano? Pero it does not automatically follows. Yun ang nais na ipamahagi ni Jesus, no? Kaya nga medyo mabigat din ngayon yung paanyaya ng simbahan na din, synodality, no? May Second Vatican Council tayo na hanggang ngayon tutusin, hindi pa natin tunay na papa-implement. Ang ngayon papasok naman yung synodality. Medyo mabigat din yung synodality kasi ano yung synodality, ano? Ay hindi lamang tayo ay makarating sa langit. Ang gusto nga ang sinasabi ng synodality ay sabay-sabay, no? Sin, no? SYN, no? Kung maaari ay sabay-sabay, no? Magkakasama, no? Magkakaakbay, no? Bahagi yun na kung saan ay makita natin yung mga nauuna babagal at yung mga nahuhuli bibilis, no? So parehong may effort, no? Na makita ho natin. Pero yun ang panyaya na ipinahayag ni Jesus, no? Kaya sana, ano, sabi nga natin, yung ating pamamaraan ay maging bahagi, ano, kasi andyan yung luma at ang bago, no? Lalong-lalo na at malaki ho yung pagkaunawa natin doon isa ito sa pamamaraan na magabayan natin yung susunod na henerasyon, ano? At nawa ay tunay tayong maging bahagi ng ating pagkilos, no? Na tayo ay makatugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Poong May Kapal, no? Na sa makabagong kapanahunan na ito, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon sa atin, no? Kaya dulog natin sa harapan ng Poong May Kapal, no? Sana tingnan natin, no? Yung ating content, yung ating intention, at ang ating pamamaraan ay nawa, no? Ay maturuan tayo ng karanasan na ibinahagi ni Jesus 2,000 years ago, no? Medyo matagal, no? Kayo ay 50 years lang, no? So sana po, bagamat po nawala na ngayon ang eskwelahan nyo, no? Kinukonsider ba kayo na alumni ng Liseo, no? So sana po yung mga susunod na mga maging kabay din kayo, no? Maging kabay din kayo. At kung sa tingin ninyo, alam mo yung kuminsan ang problema natin mga Pilipino, Father, kaya ka naman ako nagko-comment, ay gusto kong makatulong. Ay di po, sabihin nyo mismo, doon sa taong concern, ano? Doon mismo sa taong concern, bahagi o yun, na higit tayong natin makatulong, lalong-lalo na sa makabagong henerasyon at makita, no? Kung hindi man sundin yung ating mga suggestion, nasa kanila yun, no? Pero at least, ay sabihin natin mismo, doon sa taong concern, hindi doon sa katabi mo, kasi hindi naman sasabihin ng katabi mo, doon yon, kasi ikaw ang may concern doon, So bahagi ho na kung saan ay maging pagkakataon na higit nating makita, na tayong lahat ay patuloy na nais na mapabuti yung katatayuan natin bilang mga Pilipino at bilang mga